Pagpalang sandali po sa ating lahat. Marami po salamat sa patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa atin. Salamat po sa Diyos muli sa panibagong linggo at pagkakataong ito ng ating pagsasama-sama sa layunin na patuloy po nating makilala ang Panginoon, maranasan po ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. So marami pong salamat dahil nung unang linggo po ng ating pagsasama-sama ay narinig po natin yung pangangaral at pagtuturo ng banal na kasulatan patungkol sa dakilang paanyaya ng Diyos sa kaligtasan. At salamat sa Panginoon dahil itong dakilang kaligtasan ito na iniaalok ng Panginoon sa atin, hindi natin tinanggihan, binuksan natin ang ating mga puso, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. At salamat sa Diyos, kahit na nung pangalawang linggo, pinag-aralan po natin yung iba't ibang mga kahadlangan kung bakit may mga tao na hindi nila tinatanggap ang Panginoon sa kanilang buhay. Salamat sa Diyos dahil tayo, ikaw, ako, tayong lahat na nandito ngayon ay hindi po natin pinayagan na itong dakilang paanyaya ng Panginoon sa atin, itong dakilang kaligtasang ibinibigay ng Panginoon sa atin ay hindi po natin matanggap. At salamat po sa Diyos kung matatandaan po natin last week, tinalakay po natin yung tamang kasuotan na dapat taglay natin, na tumutukoy po ito sa buhay na dapat mayroon tayo ngayong tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap ang ating Panginoon. Now, ngayon naman po, pag-uusapan naman po natin ang masayang pagsasama-sama. Itong lesson na ito, itong topic na ito na pag-uusapan po natin, ito po ay tumutukoy doon sa dahilan, mga dahilan bakit kailangan na tayo ay magsama-sama. Kasi po, siyempre, matatapos po yung ating The Greatest Invitation program na akin pong ibinahagi sa inyo, Pero hindi po porke tapos na po yung ating The Greatest Invitation program, hindi na po tayo magsasama-sama. Hindi po. Actually, ito pong bagay na ginawa natin since yung unang linggo ng ating pagsasama-sama hanggang ngayon, ito po ay pasimula lamang ng ating regular o palagi ang pagsasama-sama. Kasi meron po itong napakahalagang layunin kung bakit kailangan na tayo po ay laging nagsasama-sama. Now, kaya lesson po natin ngayon ay masayang pagsasama-sama. Sige po, dyan po sa inyo pong booklet na hawak, basahin po natin yung Mateo Kapitulo 22, talatang 1 hanggang 4. Pwede po tayong sabay-sabay na bumasa. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, nakahanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka, at ang mga pinatabang guya ay handa na, at ang lahat, hali kayo. Yamang tayong lahat ay tumugon sa paanyaya at panawagan ng ating Panginoon. Ang ating palagiang pagsasama-sama ay mahalaga sapagkat ito'y magdudulot ng malaking pakinabang sa ating paglagong Kristiyano. Ibig sabihin, itong pagsasama-sama natin ito, hindi po dapat ito matapos, kundi ito po ay dapat magtuloy-tuloy. Kasi meron po itong napakalaking pakinabang sa ating paglagong Kristiyano. Mga kapakinabangang dala ng ating pagsasama-sama. Una, magkakaroon tayo ng makakasama sa ating pagpapasimula sa bagong buhay kay Kristo. Ang unang dahilan po kung bakit dapat magtuloy-tuloy ang ating pagsasama-sama, upang magkaroon tayo ng makakasama sa ating pagpapasimula sa bagong buhay kay Kristo. Sa lesson 3 ay ating tinalakay ang bagong buhay kay Kristo na dapat nating lakaran at pamuhayan, na may lumang buhay tayong dapat talikuran at may bago namang dapat tayong lakaran. May lumang buhay na dapat itakwil at may bagong buhay naman na dapat tayong yakapin. Ito ay ang bagong buhay kay Kristo gaya na sinasabi sa 2 Korinto. So sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, diyan po sa booklet natin. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang.
Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama ay madali nating masisimulan ang bagong buhay kay Kristo. Ibig sabihin, sa pagsasama-sama natin o sa palagian nating pagsasama-sama, magiging madali sa atin na lumakad sa isang bagong buhay kay Kristo. Dahil sa ating pagsasama-sama, hindi ka mag-iisa. Mayroon kang makakasama. Mayroon kang makakasabay sa paglakad sa bagong buhay sa Panginoon. At dahil may kasama ka at di ka nag-iisa, hindi magiging mahirap sa iyo na pasimulan at lakaran ang bagong buhay kay Kristo. Sa halip, ito'y magdudulot sa iyo ng kagalakan at encouragement. Ganito ang naging buhay ng mga bagong nahikayat sa Kristyanismo nung unang panahon ng mga apostol. Alam niyo po, siyempre kung meron man tayong pattern, halimbawa, siyempre yung mga naunang nakakilala sa atin, yung mga unang Kristiyano, paano sila namuhay sa kanilang buhay bilang bagong nakakilala sa Panginoon. Basahin po natin, Gawa 2:36 hanggang 42. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talik-talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." 40. Marami siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 katao ng araw na yon. So ito po yung tagpo, bago natin ituloy sa talatang 22 o 42. Ito po yung tagpo ng na si Pedro, si Apostol Pedro nangaral. Ipinangaral niya po ang dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagliligtas sa krus. At ang sabi ng Biblia, matapos mangaral si Pedro sa verse 41, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yun. Grabe, Nung nangaral si Apostol Pedro ng Ebanghelyo ng Panginoon, sinare niya ang salita ng Diyos. Kagaya ng bagay na ginagawa natin, ako ay nagsishare ng salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, 3,000 ang tumanggap sa Panginoon, 3,000 ang nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Grabe, ang dami. Now, tuloy natin. 42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So anong sabi ng Bible? Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Sino itong mga ito? Ito yung mga bagong tao, mga bagong tumanggap sa Panginoon. Ito yung 3,000, na bagong sumampalataya, bagong na-convert sa Kristyanismo. Sabi ng Biblia, nanatili sila. So yung kanilang, yung pagsasama-sama nila, hindi naging 1 linggo lang, 2 linggo lang, 3 linggo lang, 4 na linggo lang, 1 buwan lang. Sabi ng Biblia, nanatili sila sa pagsasama-sama. So dito makikita po natin na isa sa pangunahing naging dahilan kung bakit ang mga unang Kristiyano, yung mga unang nakakilala sa Panginoon ay hindi po sila nahirapan sa bagong buhay na kanilang nilakaran kasi may nakasama sila. Ganun po talaga, kapag ikaw ay may nakakasama, halimbawa, sa pagtakbo, sa paglalakad, pag may nakakasama ka, kahit napakalayo ng lalakarin mo kapag may kasama ka, minsan nalilimutan mo na yung layo. Bakit? Kasi nagiging masaya ka. Kasi may nakakakwentuhan ka. Kasi may nagpapalakas sa iyo. Alam niyo, ganyan po ang dalang pakinabang pag tayo nagsasama-sama. May makakasama tayo. Hindi ka mag-iisa sa iyong paglakad sa isang bagong buhay. May makakasama ka. May mag-i-encourage sa iyo. Number 2,
magkaroon tayo ng bagong pamilya. Ayan, ang pangalawang dahilan kung bakit dapat tayo magsama-sama, para magkaroon tayo ng bagong pamilya. Ang ating pagsasama-samang ito ay lilikha ng bagong pamilya, pamilyang gagawa ng bagong environment o kapaligiran sa ating buhay. Ito ay ang Christian environment na babaguhin ang ating mga kinasanayang pamumuhay na hindi kalooban ng Diyos, environment na walang inuman ng alak, walang nagsusugal, walang nagda-drugs, walang anumang masama at makasanlibutang gawain. Environment na ang sentro ng pag-uusap ay ang salita ng Diyos na magpapalago ng ating espiritual na buhay. Ayon. So, ibig sabihin, kaya nagiging madali, hindi tayo mahihirapan na magsimula sa isang bagong buhay kasi nagkakaroon tayo ng bagong pamilya. At itong pamilyang ito, mga bagong kasama, mga bagong grupo, mga bagong kaibigan, mga bagong pamilya, ito ay isang environment, kung tawagin Christian environment na walang inuman, walang drugs, hindi nagmumura. So, ibig sabihin, sa ganitong klase ng environment, unti-unti, masasanay ka ngayon sa mga buhay na dapat mong pamuhayan bilang isang Kristiyano. Halimbawa, kagaya sa pagsasama-sama natin ito, tuwing magsasama-sama tayo, dito walang inuman. Hindi tayo mag-iinuman. Walang drugs dito, hindi tayo magmumurahan dito, hindi tayo mag-uusap dito para siraan ang ating kapwa. So, ibig sabihin, ang tanging nating gagawin dito, pag-uusapan dito, mga bagay na tatalakayin natin, paano tayo lalago sa Panginoon? Mga salita ng Diyos. So, sa ganitong paraan, nakakatulong ito para lalo tayong makapamuhay at magawa natin yung buhay na dapat na maging buhay natin ngayong tayo ay isa ng mga mananampalataya. Pamilyang sasanayin tayo sa makadiyos na pamumuhay at mga gawaing gaya ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagdalo sa mga pagtitipon. Pamilyang may makalangit na lingwahe, walang murahan, mga salita ng kalaswaan, mga paninira, mga panglalait na pangungusap. Pamilyang ang layunin ay unti-unting alisin at lubusang burahin sa ating puso ang ating mga kinasanayang makasanlibutan at masamang pamumuhay at mga gawain na siyang dahilan ng ating pagkalayo sa Diyos at pagkapahamak. So napakaganda kung bakit tayo ay dapat laging magsama-sama at patuloy tayo magsama-sama. Una, magkakaroon tayo ng makakasama sa ating bagong buhay bilang ngayon tayo ay sumampalataya na sa Panginoon, bilang tayo ngayon ay mananampalataya na at magkakaroon tayo ng bagong pamilya. Itong pamilyang ito, mga kapatid, ay napakaganda. Pamilya na tutulong sa atin para yung dati nating buhay, yung masamang buhay na meron tayo, yung makasanlibutang buhay na meron tayo, yung buhay na magdadala sa atin sa pagkapahamak, yung buhay na naglayo sa atin sa Panginoon, unti-unti po natin itong matatalikuran, unti-unti nating makakaya na ito ay ating malayuan. Bakit? Kasi nga, may bago tayong pamilya. May bago tayong kasama, may bago tayong kaibigan, may bago tayong grupo. Itong bago nating pamilya, itong bago nating grupo, itong bagong kasama, mga kapatid, tuturuan tayo ng mga makadiyos na gawain, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, pagdalo sa gawain ng Panginoon. Unti-unti, mamamalaya mo na natatalikuran mo na ang dating buhay at unti-unti namamalayan mo na yung bagong buhay na meron ka kay Kristo ay iyon ang napapamuhayan. Hanggang sa dumating yung time, masanay ka na, nasasanay ka na hindi mo na nagagawa o ginagawa yung mga dating buhay at gawain nung hindi ka pa mananampalataya. Eto maganda. Unti-unti, nasasanay ka na gawin yung mga bagong bagay kagaya ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa gawain, dahil na-impluwensyahan ka ng bagong pamilya na meron ka. Pangatlo, dalhin tayo sa paglagong espiritual. So ang kagandahan na tayo ay laging nagsasama-sama, dalhin tayo sa paglagong espiritual.
Ang bagong pamilyang ito na ating kinabibilangan ay mayroong leader at mga kapatirang tutulong sa atin, magpapalakas sa atin, mag-cheer sa atin, gagabay sa atin, mag-aalaga sa atin para magkaroon tayo ng kalakasang espiritual upang magawa nating malakaran at papamuhayan ang bagong buhay sa Panginoon. Ito maganda. Ano po, hindi lang tayo may makakasama sa ating paglakad sa bagong buhay. Hindi lang tayo magkakaroon ng bagong pamilya. Magdadalhin tayo sa paglagong espiritual. Bakit? Kasi sa pagsasama-samang ito, meron tayong mga spiritual leader. May pastor tayo, meron tayong mga spiritual leader. Kagaya ko po na inintroduce sa inyo, ipinakilala sa inyo ang Panginoon. Alam nyo po, yung buhay na meron ako, itinalaga ko na po upang upang kayo ay dalhin sa isang buhay na kayo ay lalong lumago sa inyong pagkakilala sa Panginoon upang tayong lahat. Kagaya ko, ngayon, ako ay ginagamit ng Panginoon para makilala nyo ang Panginoon. Ako ay ginagamit ng Diyos na kasangkapan para kayo ay lumago sa inyong pananampalataya. Darating ang time kung paano ako ginagamit ng Panginoon, kayo din gagamitin kayo ng Panginoon. Bakit? Kasi lumago na kayo sa inyong spiritual na buhay. At syempre, mga spiritual leader na gagabay sa atin sa panahon na tayo ay magkakaroon ng mga pagsubok sa ating pananampalataya, sa panahon na tila magkakaroon ng mga kahadlangan. So may tutulong sa atin, may gagabay sa atin na mga spiritual leader. Ang ating leader at mga kapatiran sa bagong pamilyang ating kinabibilangan ay magiging malaking tulong upang tayo manatiling matibay sa mga kakaharapin nating mga pagsubok at mga kahadlangan sa ating pagpapatuloy sa bagong buhay, gaya ng mga pag-uusig at mga tuksong magtatangkang pahinain ang ating pagsunod at pagpapatuloy sa Diyos. At ibalik tayo sa dating buhay at italikod tayo sa Panginoon. Yun yung bagay na aking sinabi kanina na sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Kagaya ko po, alam nyo, no? Nung ako'y bagong nakakilala sa Panginoon, hindi rin po naging madali sa akin na mamuhay, lakaran ang bagong buhay bilang Kristiyano. Kagaya ko po, nung hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon, hindi man po ako lubos na nalulong sa mga bisyo po, kasi nung nakakilala po ako sa Lord kabataan pa po ako noon, sa edad na 18 anyos. Kaya lang siyempre bilang kabataan, unti-unti nakakatikim na rin po ako ng alak, nakakatikim na rin po ako ng mga bagay-bagay na hindi maganda, no? During that time, nung high school ako, meron na po mga tinatawag ng mga drugs. Nakakatikim na po tayo ng mga gamot na ginagamit ng mga addict na kung tawagin nga ay 120, 70, 30, tirang 70, tirang 120, something na ganon. At syempre bilang isang kabataan, unti-unti na rin po ako nahuhumaling sa ganong bagay. Pero salamat sa Lord dahil nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, naging madali sa akin na talikuran ng aking barkada, talikuran ng mga gawaing hindi nakakalugod sa Panginoon, maging yung pag-iinom at mga bisyo na unti-unti na pong kumakapit sa buhay ko. Bakit? Kasi meron po akong mga spiritual leaders, meron akong mga kapatiran na umalalay sa akin, tumulong sa akin, nag-encourage sa akin, nagpalakas sa akin, sa bagong buhay kay Kristo. At syempre, nakaranas din po ako ng mga pag-uusig, pinagtawanan ako ng mga kaibigan ko, pinagsalitaan ako ng hindi magaganda. Sabi nila, naku, sira na ang ulo mo at ano na nangyari sa'yo? Kasi siyempre, hindi na po ako sumasama sa kanilang mga gawain. Well, nakikipag-usap pa rin po ako sa kanila, nakikipagkwentuhan pa rin ako sa kanila, pero pag yayayain nila ako sa inuman, yayayain ako sa party, syempre alam ko, pag sumama ako doon, party yan, tiyak, matutokso ako. So, hindi na po ako sumasama. Doon nagsisimula ngayon yung pag-uusig, yung pagtatawa sa akin. Ngayon, syempre, sa una, masakit, nakakalungkot. Pero yung pong sakit ng pag-uusig, yung lungkot na nararamdaman ko kapag nakakasama ko na ang mga kapatiran, ang bagong pamilya, ang mga mananampalataya, kapag nakakasama ko ng aking pastor, pag nakakasama ko ng aking mga leaders,
lumalakas ako uli, nai-encourage ako uli. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag naririnig ko po yung kwento nila, yung testimony nila, yung mga pinagdaanan nila, abay sabi ko, nako, yung palang mga nararanasan ko, hindi, yung pala yung mga maliliit na bagay, mas grabe pala yung naranasan nilang mga pag-uusig, pero nagpatuloy sila sa Panginoon. So, naging hamon para sa aking buhay, and because of that, lubusan ko pong natalikuran. Yung buhay na dapat kong talikuran bilang ako ngayon ay nakakilala na sa Panginoon. Pang-apat, sanayin at ihanda tayo sa paglilingkod para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ang pang-apat na dahilan kung bakit kailangan natin ang pagsasama-samang ito, mga kapatid, hindi lang po para tayo merong makasama sa bagong buhay, magkaroon tayo ng bagong pamilya, bagong environment, hindi po yung lumago lang tayo sa ating spiritual na buhay. Alam niyo po, ang pinaka dahilan ng lahat ng ito, para tayo ay magamit ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Yung kung papaano kang hinikayat, kung papaano may humikayat sa iyo, dumating ang time, ikaw naman ang gagamitin ng Diyos para humikayat ng iba. Kung paano, kagaya ko po, nagiging instrumento ko ng Panginoon sa inyo para kayo ay palakasin, para kayo ay gabayan sa inyong espiritual na buhay, para kayo lumago sa Panginoon. Kagaya ko po ngayon, nagsasalita sa inyo, nililid kayo sa Panginoon. Alam niyo po, darating ang time, kayo naman ang gagamitin ng Diyos. At ito po yung gusto ng Panginoon mangyari, na dumating ang sandali na kayo naman ang ginagamit ng Diyos. Nais ng Diyos na hindi lamang tayo, kundi marami pang tao ang katulad natin ang mahikayat at maakay sa Panginoon. Kaya't ang isa sa pangunahing layunin ng ating pagsasama-samang ito ay ang tayo'y turuan at sanayin kung paano tayo lalago sa mga kaalaman sa mga salita ng Diyos, kung paano magagamit ang ating buhay sa pangangaral at pagbabahagi ng mga salita ng Diyos para sa iba, kung paano aakayin ang mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Sa ganitong paraan, tayo'y makakapaglingkod sa Panginoon at ang ating mga buhay ay magiging mabisang kasangkapan para sa katuparan ng kanyang dakilang kalooban. Ayon sa Juan 3:16, sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, makikita po natin kung may pangunahing kalooban ng Diyos. Gusto ang Diyos ang tao maligtas. Ang tao wag mapahamak sa impyerno, mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon mas maraming mga tao ang maglingkod sa Kanya, maraming tao ang maging kasangkapan ng Diyos upang ang maraming tao ay mahikayat sa Panginoon. Kagaya mo, kagaya ko, maraming tao ang magbalik loob sa Diyos, magsisi ng kanilang mga kasalanan, tumalikod sa kanilang buhay na masama at mali, at maglingkod sa Panginoon. Now, para mangyari yan, kayo man din, ikaw din kapatid, ay gamitin ng ating Panginoon. At yan ay mangyayari sa ating patuloy na pagsasama-sama. Yan po ang dahilan, yan po ang layunin kung bakit kailangan at dapat tayo po ay laging magsama-sama. Ibig sabihin, pagkatapos po ng The Greatest Invitation program na ito na aking inintroduce sa inyo, tayo po ay magtutuloy-tuloy sa ating pagsasama-sama. At gusto ko pong sabihin, ngayon po, opisyal na gusto ko pong sabihin sa inyo, itong pagsasama-sama natin ito, hindi po tayo nagsasama-sama bilang mga bagong grupo lang, kapatiran lang, di po. Tayo ngayon ay bagong pamilya. Pamilya ng Diyos. Pamilya ng Panginoon. Well, biologically, hindi po tayo magkakaano-ano. Biologically, sa dugo, hindi tayo magkakadugo. Ika nga, hindi tayo magkakapatid. Pero alam niyo po, sa Panginoon, tayo po ay iisang pamilya. Alam niyo, ang malungkot na katotohanan, kung wala tayong gagawin para yung pamilya natin, mahal natin sa buhay, ay ating hikayatin sa Panginoon, yung pong mga pamilya natin, hindi po natin sila makakasama sa kabilang buhay, mga kapatid, Pero ako, ikaw, tayo, magsasama-sama tayo. Pero siyempre, mas masaya na ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, makasama mo sa kabilang buhay sa langit. Kaya dapat,
lumago ka sa pananampalataya, lumago ka sa pagkakilala mo sa Diyos, upang pag lumago ka na, maakay mo naman sa Panginoon. Siyempre una, ang iyong mga mahal sa buhay. Sa ating pagtatapos, ang ating pagsasama-sama ay hindi lamang nagdadala ng kasiyahan sa atin, kundi higit sa lahat ay nagiging daan nito upang tayo'y lalong mapalapit sa Diyos at lumago sa ating buhay Kristiyano. Kaya naman, lagi natin bigyan ng prioridad at paglalaan ng panahon ng ating lingguhang pagsasama-sama sa Panginoon. So mga kapatid, sana po lagi natin bigyan ng pagkakataon, lagi natin bigyan ng prioridad, lagi natin bigyan ng time ang ating pagsasama-sama. So halimbawa, kung tayo po ngayon ay nagsasama-sama kagaya ngayon, every Wednesday, nagsasama-sama tayo, Wednesday night, pwede po ba na gawin na po natin itong regular, gawin na po natin na tuwing Miyerkules, magsama-sama tayo. Sa layunin na tayo ay patuloy na lumago sa ating Panginoon. Well, dahil lang marami po sa inyo may mga trabaho, adjustable naman po tayo. Pwede naman po tayo na sa susunod, magsama-sama tayo ng Miyerkules o ng Huwebes o ng Biyernes. Basta ang mahalaga, magsama-sama po tayo. Ngayon, kung meron pong mga linggo, may mga week, na hindi tayo makakapagsama-sama, ini-encourage ko po kayo na kayo po ay dumalo sa ating lingguhang pananambahan sa church. Mag-church tayo. Doon sa ating pag-church, hindi lang po tayo ang nagkakasama-sama, kundi nakakasama po natin ang lahat ng ating mga kapatiran sa Panginoon. Well, isa po sa mga magagandang magiging mga pag-uusap natin ay ang mga paksain na lalong magpapalago ng ating spiritual na buhay. Kagaya po ng halimbawa, bakit ba tayo dapat mag-church? Bakit kailangan natin mag-church? Isa po yan sa mga pagkukwentuhan natin. Isa po yan sa mga pag-uusapan po natin. Napakarami pa po na mga katotohanan sa banal na kasulatan, sa salita ng Panginoon na dapat po nating marinig, dapat po nating malaman upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. So ngayon, ulitin ko po bakit mahalaga ang ating pagsasama-sama? So una, magkaroon tayo ng makakasama sa bagong buhay natin kay Kristo. Kaya congratulations mga kapatid, kayo po ay hindi nag-iisa. Makakasama nyo ako. At ang maganda, hindi lang po ako ang ating mga kapatiran, makakasama nyo po sa inyong paglakad sa bagong buhay Kristiyano. Pangalawa, magkaroon ka ng bagong pamilya. At praise the Lord, ako po ay isa mong pamilya, bago mo akong pamilya sa Panginoon. At ang maganda, again, sabi ko nga, ang maganda, hindi lang ako, hindi lang tayo, kundi lahat ng ating mga kapatiran sa church ay ating pamilya sa Panginoon. Pangalawa, dalhin tayo sa paglagong spiritual. Salamat sa Diyos dahil may mga taong itinalaga ang Diyos sa buhay mo para lumago ka sa Panginoon, lalo kang makakilala sa Panginoon, lalong maging maayos ang iyong buhay, magtagumpay ka sa mga pagsubok na darating at kahadlangan sa iyong paglakad sa bagong buhay. At syempre, sanayin tayo sa paglilingkod para sa gawain sa Panginoon. Na dumating ang time, kung meron mang pinakamasayang sandali sa buhay ko, makita ko po na ako naman yung makikinig, ako naman yung nakikinig sa inyong pagsishare ng mga salita ng Panginoon, sa inyong pagsishare ng mga kabutihan ng Diyos na ginawa. Next week po o sa mga susunod po nating pagsasama-sama, pagkukwentuhan po natin. Kamusta ang ating mga karanasan? Kamusta yung mga ginagawang pagbabago ng Panginoon sa buhay natin? So maraming salamat. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagsasama-sama namin ito. Ang dalangin ko po, ang mga kapatid na ito, Diyos, ilagay mo po sa puso nila ang kagalakan, ang kasabikan, ang katuwaan na lagi kami magsama-sama. And I pray, God, na ang pagsasama-samang ito magtuloy-tuloy, Panginoon. Ilagay niyo po sa puso nila na every week, Panginoon, ayon po sa aming availability, ayon sa aming mapag-uusapan, Panginoon, na sila po ay maglaan ng oras, sandali sa aming pagsasama-sama. Panginoon, maraming po salamat sa pamilyang ito. In Jesus' name, amen and amen.